Hindi ko na iniisip at agad na tinanggihan. Sa sobrang kapal ng snow, mas mabagal pa tayong mag-shovel kaysa sa pagdapo ng snow. Malinaw na gusto mo lang makipag-away. Galit na galit si Auntie Lynn at nag-send ng mensahe bilang neighborhood committee, Zangi, kailangan mong lumabas at mag-shovel ng snow. Kung magtangka kang tumutol, sasampahan ka namin ng kaso pagkatapos ng snow disaster. Nagmura ako, ang lakas mong magpakita ng kapangyarihan. Agad akong nag-type at nag-send, bakit hindi mo tinatawag yung mga mayamang bata sa neighborhood? Bakit kami na lang lagi ang pinipili mo? Kung kaya mo naman, bakit hindi mo tanungin sina Suhaw at Xinjiang Hao kung paano mag-shovel ng snow? Si Xinjiang Hao ay boss ng isang construction project at may daan-daang tao sa ilalim niya, at si Suhaw ay isang mayamang bata na konektado sa mga tao. Noong nakaraan kong buhay, pinasok nila ang bahay ko at kinuha lahat ng pagkain ko. Nag-umpisa ang gulo sa group chat. Marami ang sumang-ayon sa sinabi ko. Tama si Zhang Yi. Kung may dapat mag-shovel ng snow, sila yun. Hindi na makapagsalita si Auntie Lynn, kundi tumahimik na lang at inutusan na ang mga mayamang bata na mag-shovel ng snow. Si Xinjiang Hao, nang makita ang mensahe, ay nagmura, baliw ka ba? Kung istorbohin mo pa ako, papatayin kita. Si Suhaw naman ay sumang-ayon, ang tanga mo. Kumuha ka ng pera mula sa homeowners, tapos magpapanggap kang boss. Hindi ko na nga pinapansin yung mga poor ghosts na yan. Nang makita ni Auntie Lynn ang mga mensaheng iyon, hindi siya makapagsalita. Pinalo niya ang galit at tinuro na naman ako, Shani, talagang pinapalala mo to ha. Matutuwa ka na walang mag-shovel ng snow, di ba? Kinuha ko ang phone ko, binuksan ang voice message, at nag-scoff. Pumunta ka sa akin para maghanap ng atensyon pagkatapos kang pag-alitan ng iba. Kung patuloy ka pang magsasalita ng mga walang kabuluhan, maniwala ka, pagsisisihan mo. Nakita niya ang seryosong tono ko kaya agad na umatras si Auntie Lynn. Bigla na lang isang malakas na kalabog ang narinig ko mula sa pintuan ko. Narinig ko si Xinjiang Hao mula sa labas, Shani, ang tapang mo kanina sa group chat. Naniniwala ka ba o hindi, papatayin kita. Sa mga salitang iyon, kinuha ko ang crossbow ko at lumapit sa pintuan. Hindi pa tiyak kung sino ang mamamatay, kaya diretso ko siyang tinamaan sa shin ng arrow. Napaluhod si Xinjiang Hao sa sakit at hindi tumigil sa pag-ungol. Hindi niya inisip na ang isang tila mahinahon na tao tulad ko ay may kakayahang maging ganito kalupit. Hindi niya alam, ito pa lang ang unang hakbang ng aking paghihiganti. Sa ngayon, ang temperatura ay nasa -100 degrees at sigurado akong hindi na maaalagaan pa ang sugat ni Xinjiang Hao. Kung hindi ito magagamot agad, tiyak na dahan-dahan siyang mamamatay sa ginaw. Sa gitna ng matinding sakit, napilitan si Xinjiang Hao na maglakad papunta sa elevator. Hindi niya inisip na matutuklasan niyang gusto ko siyang patayin ng direkta. Ang realization na ito ay nagbigay ng matinding takot sa kanya kaya kinuha niya agad ang kanyang cellphone at tinawagan ang emergency number. Ngunit ang buong lungsod ay natatakpan ng makapal na snow at hindi makararating ang ambulansya. Wala siyang magawa, kaya naglakad na lang siya pauwi at ginamo ang sugat niya sa sarili. Buti na lang at malamig ang panahon, kaya medyo naging manhid ang paa niya. Pagkatapos, nagpasya siyang hilahin ang arrow at kumuha muli ng cellphone para magpadala ng pagbabante sa homeowners group chat. Shani, maghihintay ka, papatayin kita. Sa pagbabantang ito, hindi ako natakot. Tumugon ako ng may kumpiyansa, magpatuloy ka lang, at tatanggalin ko pa ang natitirang 2 binti mo. Ang mga tao sa group chat ay nabigla sa aking sagot. Bilang isang area tyrant, si Xinjiang Hao ay hindi pa nakaranas ng ganoong pagkontra. Hindi nagtagal, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawag ang mga tagasunod niyang daan-daang tao. Agad-agad, isang grupo ng mga tao na may dalang iba't ibang armas ang dumating sa aking bahay. Nang makarating ang leader ng grupo, isang kalbo na lalaki, sinabi niya, pinatamaan mo ang boss namin. Kaya ngayon, ang araw na ito ay magiging anibersaryo ng iyong kamatayan. Agad siyang sumugod at pinilit pagputok ng machete sa pintuan. Ngunit sa isang iglap, ang machete niya ay nahulog. Laking gulat ng mga gangsters. Paano nga naman sila makakapasok sa isang bahay na mas matibay pa sa turtle shell? Pinanood ko ang eksena sa pamamagitan ng security camera at natawa ako sa aking sarili. Gutom na ba kayo?
Subukan niyo pa. Dahil doon, isang ideya ang pumasok sa aking utak. Agad kong kinuha ang hose ng tubig at ikinunekt sa gripo ng kusina. Bakit kayo galit na galit? Hayaan niyo akong palamigan kayo. Nang magbukas ang pintuan, napansin agad ng mga gangsters at alerto silang lahat. Pero bago pa sila makapaghanda, sumabog ang malamig na tubig mula sa hose. Lahat sila ay natamba at nagyelo, maliban sa tatlo na nakatakas. Habang tinitingnan ko ang tatlong natirang gangsters, narinig ko si Shin Jang-hao na galit, anong nangyari? Paano na tinalo ng isang bata ang buong grupo? Ang tatlong natirang mga tao ay nagsalita kaagad, si Chani, sobrang talino. Ginawa niyang steel door ang harap ng bahay, at matagal kaming nag-ukit sa pinto pero hindi kami umusad. Ang pinakamatinding ginawa niya, binasa kami ng malamig na tubig. Napansin ni Shin Jang-hao ang mga sinabi nila at nagitla siya. Hindi ako naniniwala na makakapasok siya sa loob ng bahay na ito nang walang katapusan. Magpapadala ako ng mga tao para magbantay sa pintuan niya araw-araw. Pag lumabas siya, durugan namin siya. Hindi niya alam, hindi na mauubos ang pagkain na nakastock sa bahay ko, kahit pa magtagal ng 10 buhay. Samantala, si Uncle Yu ay nag-lead ng ilang tao para linisin ang snow sa harap ng residential area at maghukay ng daan papunta sa supermarket. Pero wala silang magawa dahil ang snow ay bumagsak na mas mabilis kaysa sa kanilang pag-shovel. Habang ang mga balita sa TV ay patuloy na nagsasabi na ang gobyerno ay nagtutulungan laban sa snow disaster, alam ko na 70% ng mga organismo sa buong mundo ay tiyak na magyayelo at mamamatay sa kalamidad na ito. Nagpadala bigla ng mensahe ang mapanlinlang na babae. Shani, okay ka lang ba? Nang makita ko ang mensahe niya, hindi ko maiwasang matawa. Kung hindi niya lang ako pinagtaksilan sa nakaraan kong buhay, baka isa pa siyang magandang bulaklak sa paningin ko. Sumagot ako, okay lang. Natuto na lang akong magtapon ng pagkain. Tinanong niya ako kung pwede raw niyang hingin ang ilang pagkain ko, at sinabi niyang babawi siya sa akin balang araw. Dahil sa kahilingan niya, hindi ko na siya tinanggihan at agad ko siyang pinadalhan ng larawan ng lobster, kasama ang isang pang-iinis na mensahe, busog na ako. Si Fang Guchen ay galit at nagdesisyong itaboy ako mula sa kanyang po. Hindi nagpaawat ang best friend ni Fang Guchen at tinext pa ako, hindi magtatagal ang snow. Mag-ipon ka na lang ng ilang pagkain at akitin mo si Fang Guchen, malaki ang panalo mo. Baliwala sa akin ang sinabi niya, kaya sumagot na lang ako ng malamig, oh. Lalo siyang nainis sa sagot ko. Paano nangyari ito? Bigla siyang naging matalino. Si Fang Guchen, napansin ko, nagsimula ng mag-isip ng paraan. Bakit ganito ang nangyayari sa attitude ko sa kanya? Tanong niya sa sarili. Bigla, lumabas ang suggestion ng best friend niya, kung mawala ang isang simp, ayos lang, marami pa tayong iba. Agad nang naliwanagan si Fang Guchen at tinawag ang mga iba pang mga simp. Sandali lang, dumating si Chopang, daladala ang malalaking bag ng pagkain, sabay sabi, ito na lang ang natitira kong pagkain. Si Fang Guchen, natuwa sa alok, binigyan siya ng good person card. Chopang, napakabait mo talaga. Bago pa makapagsabi ng pagmamahal niya kay Fang Guchen si Chopang, agad na sinara ng best friend ang pinto sa harap niya. 3 araw ang lumipas, at hindi pa rin tumigil ang malakas na snow. Habang kumakain ako ng manok, tinignan ko ang oras sa cellphone ko, at alam kong malapit nang magsimula ang tunay na drama. Bigla, nagdilim ang buong komunidad. Lumabas ang mga kapitbahay, nagtatanong kung may kuryente pa ang iba. Dahil sa pagkawala ng kuryente at tubig, pati ang air conditioning, sobrang lamig na, at ang tanging natitirang solusyon ay ang maghintay at magtiis. Matapos kong kumain ng manok, hinugasan ko ang mga gamit at pinindot ang generator na inihanda ko. Sa totoo lang, swerte ko dahil namatay na ako sa nakaraan kong buhay, kung hindi, baka ako rin ay nagyayelo ngayon. Si Auntie Lin mula sa neighborhood committee ay nanginginig habang hawak ang kanyang apo. Hindi niya inaasahan na magtatagal ng ganito ang taglamig. May nagpadala ng mensahe sa group chat. Ito ang isang beses sa 100,000 taon na global blizzard. Maaaring nasa bingit tayo ng isang mass extinction event. Kailangan ng bawat isa na magtipon ng mga supplies. Si Auntie Lin ay nagulat. Hindi niya inakala na magiging ganito kalala ang snow disaster. Sa puntong iyon, nag-isip siya ng plano.
Kailangan niyang malinlang ang lahat para makuha ang kanilang mga pagkain bago pa man nila maisip kung gaano kalala ang sitwasyon. Agad na nag-post si Auntie Lynn sa group chat, huwag mag-alala, pansamantala lang ang disaster na ito. Inaayos na ang kuryente at tubig. Ang mga opisyal ay nagbigay din ng utos na magsagawa kami ng pag-iingat para sa lahat ng homeowners. Ang mga hindi makikipagtulungan ay ipapaaresto sa mga pulis. Nang mabasa ito ni Xinjiang Hao, napamura siya sa galit. Bagamat marami siyang mga tauhan, wala siyang balak kumontra at kalabanan ang mga pulis. Samantalang si Auntie Lynn, nagpapatuloy sa plano, dahil sa epekto ng snowstorm, nagdesisyon ang komite na mangolekta ng supplies mula sa bawat may-ari ng bahay at ipamahagi ito ng pantay-pantay para matulungan tayong lahat sa krisis na ito. Hindi ko na kayang pigilan ang pagtawa ko. Luma na ang trick na ito mula sa nakaraan kong buhay. Nagpadala si Auntie Lynn ng private message sa akin, Shani, alam ko nagtatrabaho ka sa warehouse at siguradong marami kang stock ng pagkain. Bumili ka nga ng 3 truckload ng supplies dati. Lahat tayo ay nahihirapan ngayon, kailangan na magtulungan. Pagkatapos ng crisis, tiyak ay ipagpapasalamat ka ng lahat. Tumawa ako ng malamig. Matandang luko, ikaw din ang may kasalanan sa pagkamatay ko sa nakaraang buhay. Hintayin mo. Sumagot ako sa kanya gamit ang voice message, ayos lang, Auntie Lynn. Kakaupos ko lang ng mga supplies ko sa bahay. Kung mag-iipon ka ng mga supplies, sana ay magbahagi ka rin sa akin. Inis na inis si Auntie Lynn at napasabi, paano ka naman mauubusan ng supplies? Saan ka makakakita ng ganun? May 3 truckload ka ng pagkain. Tapos naubos. Pero nang nakita niyang nakasalalay sa supplies ko ang buhay nila, pinilit na lang niya na magsabi ng mabait, Johnny, utos ito mula sa organisasyon. Dapat magtulungan tayo. Pagkatapos ng snow disaster, tiyak ay iuulat ko ang iyong mga kabutihan. Tumawa ako muli. Kung hindi ako namatay sa nakaraan kong buhay, baka naniniwala pa ako sa iyo. Pinili ko na lang namang asar at sumagot. Auntie, hindi ako sinungaling. Talaga namang wala na akong pagkain dito sa bahay. Bakit hindi mo simulan at magpadala ng ilang instant noodles muna? Hindi na nakapagtimpi si Auntie Lynn at nagalit. Ang hindi magbigay ng supplies ay katumbas ng paglabag sa gobyerno. Iuulat kita sa gobyerno. Tumawa ako ulit. Tatawag ka sa gobyerno. Hindi ka nga opisyal. Nagalit si Auntie Lynn at sinira ang lumang cellphone niya. Ang batang ito. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na sumagot sakin? Nang walang makuha sa akin, pinuntahan ni Auntie Lynn ang ibang mga homeowners. Inisip niya, hindi mahalaga kung sino ang maloloko ko, basta't makakuha ako ng mga supplies. Lumipas ang 2 araw. Dahil sa pangungulit niya, marami sa mga homeowners ang nagbigay ng kanilang mga supplies kay Auntie Lynn. Natatawa na lang ako sa kanila, mga tanga. Naniniwala pa kayo na may isang mabuting Samaritano sa mundong ito. Pag wala ng sapat na supplies, maghihintay na lang kayong mamatay. Hindi nagtagal, maraming homeowners ang nagtag kay Auntie Lynn sa group chat, hindi ba't sinabi mo na ipamamahagi ang mga supplies? Naubos na ang pagkain namin, magbigay ka naman. Ngunit si Auntie Lynn ay nagbuntong hininga lang at sumagot. Pwe, mga tanga, ang mga supplies ay pinaghirapan ko. Hindi ko ito basta-basta ibibigay. Biglang tumunog ang telepono niya, at nang makita niyang si Xinjiang Hao ang tumawag, bigla siyang kinabahan. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya sa takot. Sa kabilang linya, malamig na sagot ni Xinjiang Hao, Auntie Lynn, ang galing mong mangloko. Nakolekta mo ang lahat ng supplies ng mga homeowners. Nagkunwaring inosente si Auntie Lynn, ito ang desisyon ng neighborhood committee. Ginagawa ko lang ang aking tungkulin. Ngumiti si Xinjiang Hao, tamang-tama. Naghihintay kaming 10 para kumuha ng mga supplies. Si Auntie Lynn, balak harangan ang pintuan sa takot, hindi niyo ba ako pwedeng tigilan? Ang ilan dito ay mga gamit ko rin, paano kami mabubuhay? Ngunit sumagot si Xinjiang Hao ng malamig, wala akong pakialam, umalis ka. Habang pinapanood ko ang eksena mula sa surveillance camera, nakangiti akong ngumunguya ng sausage, parang nanunood lang ng pelikula. At nang magsimula na ang aksyon, bigla akong nakaisip ng napakagandang ideya, kung masaya nang manood mag-isa, mas masaya kung ibabahagi ko sa iba. Dahil mahilig ako sa drama,
agad kong ipinost ang video sa group chat ng mga homeowners. Siguradong riot ang magiging reaksyon nila. Sa kabilang dako, sina Xinjiang Hao at ang kanyang mga tauhan ay nakapasok na sa bahay ni Tia Lin. Kunin niyo lahat ng pagkain, huwag niyong hayaang may matira, utos niya. Pagkarinig nito, dali-daling lumapit si Tia Lin at yamakap sa binti ni Xinjiang Hao. Huwag mo namang kunin lahat, may mga pinaghirapan akong ipon para sa apo ko. Paano na kami mabubuhay kung wala na kaming makain? Tumawa lang si Xinjiang Hao ng malamig. Hindi ko problema yan. Layas. At walang awa niya itong tinadyakan. Nataranta ang apo ni Tia Lin. Kumuha ito ng maliit na kutsilyo at sinaksak sa puwet ang isang lalaking may dilaw na buhok. Sa sobrang sakit, nakalimutan nitong maghakot ng pagkain at tinadyakan ang bata palayo. Nagtawanan ang iba pa niyang kasamahan. Aba, marunong na palang manipa si Yellow Hair. Astig ka na ha, biro pa nila habang nagtatawanan. Nang bumagsak ang apo niya sa harap ni Tia Lin, mahigpit niya itong niyakap. Apo ko, bulong niya, pero si Xinjiang Hao, nanunood lang ng walang pakialam. Yan ang napapala ng mga sinungaling. Hustisya lang ang tinanggap mo, sabi niya habang tumatawa. Samantala, tuwang-tuwa ang ibang homeowners habang pinapanood ang eksena. Haha, buti nga, ganyan dapat sa mga manloloko. Pero habang binabasa ko ang mga komento nila, napailing na lang ako. Hindi niyo naiintindihan ang tunay na panganib. Ngayon si Tia Lin pa lang ang pinapasok, pero bukas, baka bahay niyo na. Buti na lang, may matibay akong steel door. Kahit tangke pa ang dalhin nila, hindi nila to mabubuksan. Maya-maya, ay nag-message si Tia Lin sa group chat, mayroon po bang hemostatic drugs, anti-shock meds, o antibiotics? Kailangan po ng apo ko para sa emergency surgery, sabi ni Dr. Zhu. Napangiti ako. Si Dr. Zhu, siya ang literal na bayani sa nakaraang buhay ko. Buti na lang nandito pa siya. Pero sa halip na tulungan, tinuwanan lang si Tia Lin ng mga homeowners. Wow, gusto mo kaming tulungan ka. Kahit niloko mo kami. Ang kapal. Napabuntong hininga ako. Karma talaga to kay Tia Lin. Pero mas malala pa ang sitwasyon, isang linggo nang tuloy-tuloy ang snowstorm. Sa labas. Parang disyerto ng yelo, halos lubog na hanggang unang palapag. Ayon sa balita, ito raw ay isang global snowstorm na nangyayari lang kada sa 100,000 taon. Sa ibang lungsod, umabot na sa -100 degrees Celsius ang lamig. Marami ang nagtangkang tumakas patimog pero nagyayelo silang lahat sa kalsada. Nagdrama ulit si Tia Lin sa group chat. 2 araw nang hindi kumakain ang apo ko. Bata pa siya, wala na ba talagang tutulong? Nag-offer siya ng malaking halaga kapalit ng supplies. Pero lalong naging tuso ang mga tao, ang isang pack ng noodles, ay umaabot na ng 2,000 piso. Hindi niyo pa rin sineseryoso ang mga nangyayari, sabi ko habang tumatawa. Sa susunod, pati pera, ay gagawin niyo na lang pamunas sa puwet. Samantala, si Suhao, isang spoiled na mayaman, nagsimulang bumili ng supplies kahit sobrang mahal. Alam niyang ang pera sa panahong ito'y mawawalan na ng halaga. Isang single mom din ang nag-message. Ako't ang anak ko ay halos mamamatay na sa gutom. Sana may tumulong. Napangiti ako. Siya. Sa nakaraan kong buhay, matagal silang nabuhay. Hindi rin basta-basta tong mag-ina na to. Lumipas ang 10 araw. Ako, chill lang sa bahay. Hanggang sa tumunog ang telepono. Tumawa ako nang makita kung sino ang tumatawag. Binuksan ko ang video call. Oy, ang papayat nyo na Matagal-tagal din tayong di nagkita. Sa likod ko, tanaw ang mga pagkaing nakaayos. Napalunok sila. Paanong may marami ka pang pagkain, Zhangyi? Nag-hoard ka noon, di ba? At -100 degrees Celsius pa, ba't ka pinagpapawisan? Fireplace lang yan. Ang init kaya, parang gusto kong tumakbo sa labas, sagot ko. Nagpa-cute agad si Fan Yuqing. Zhangyi, ang galing mo talaga. Pwede bang makiligo dyan sa bahay mo? Napailing ako. Akala nyo uto-uto pa rin ako. Hindi na uubra sakin yan. Diretso kong tinanggihan ang hiling nila. Sa lamig ng -100 degrees Celsius, ingat kayo ha. Baka matunaw kayo. Grabe ka na, Zhangyi. Sigaw ni Fan Yuqing. Okay lang na di mo kami tulungan, pero wag mo naman kaming insultuhin. Talaga, akala nyo madali pa rin akong paikutin.
Kung gusto nyo ng tulong, lapitan nyo yung mayayaman na uto-uto nyo. At saka, hindi naman tayo magkadugo, di ba? Matapos yun, tinapos ko na ang tawag.